So sabi sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So yung Son na tinutukoy dyan, si Jesus. At saka si Jesus din yung nagsasalita dyan. Okay? So John 8:36. So if the Son sets you free, kapag pinalaya ka na nung anak, you will be free indeed. Okay? So syempre yung free, ang ibig sabihin nun, kalayaan, pinalaya ka. Pero question is, saan tayo pinalaya? Okay? Napakaraming aspeto ng buhay natin na kung tutusin, kapag talagang inanalyze natin mabuti, pinalaya tayo ni Jesus. Pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa maraming bagay. At isa sa mga pinalaya niya tayo is yung pagkakakulong natin, lalong-lalo na sa when it comes to forgiveness or pagpapatawad. So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, yan. Nakuha natin yung story natin sa Matthew 18:21-35. Okay. Samahan niyo ulit ako magbasa, no? Maikli lang naman yan. Kung nababasa ninyo. Okay. So, ang story na to is tungkol sa parable of the unmerciful servant. Makikita niyo kung bakit unmerciful yung servant na yan. Okay. So, basa tayo. Then Peter came, 1, 2, 3, go. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Okay, so tinanong siya ni Peter, si Pedro, no? Yung isa sa kanyang mga apostol, ilang beses ba ako dapat nagpapatawad, Lord? Tinanong niya si Jesus mismo, no? So, sabi ni Peter, dapat ba 7 times? Kasi sa kanila, yung number na 7, it means completion. Na kompleto. Kapag kunwari, umabot ka na sa pang-7, tapos na, kompleto na. Kaya ganun din yung binasi nila yan sa kung paano ginawa ng Diyos ang mundo. So, first day, ginawa niya yung light, then second day, then the third, the fourth, the fifth, the sixth. At yung ikapitong araw, nagpahinga siya, kasi tapos na or kumpleto na yung nagawa niya. Natapos na. So, ganun din. Kaya yung isang buong linggo natin, 7 araw, tapos na isang buong linggo. Kumusta naman yung isang buong linggo natin? Naging ano ba tayo? Productive ba tayo? Naging okay ba tayo? Okay, anyway. Pero, yun yung doon nagbase si Peter. Okay? So, kailangan ba 7 times? Kailangan 7 beses ba ako magpapatawad? No? Pero ang sabi ni Jesus, I tell you, not 7 times, but 77 times. Dinoble, or hinigitan pa nga actually. 77. No? Meron pang ibang versions niya na sinasabi, 70 times 7, which is 490. Na another, kompleto kasi 7 minultiply sa 77. No? Or 7 minultiply sa 70. Di ba? So, kompletong-kompleto. Kung tutusin, ganun yung dating, di ba? So, continue. Verse 24. Ba't nangyari sa akin? Okay. Sige. Okay. Yan na? Okay. As he began, continue please. Okay. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Okay, so yun nga, nagkaroon siya ng ganong kalaking utang. Ang laki ng utang, 10,000 bags of gold. No? 10,000 bags. Bags of gold. At saka nung time na yan, syempre, yan yung currency nila. Yan yung, kumbaga, nagagamit na parang pera. No? Palitan. O sige, bigyan kita ng gold, palitan mo ko ng service, or palitan mo ko ng gulay, ng karne, o kung ano man. No? Yan yung kalakaran nila nung time na yon. So, napakalaki niyan. Napakalaking halaga niyan. 10,000 bags of gold. No? Yan yung amount, total amount na utang niya sa hari. Pero ang sabi niya, he begged. Di ba? Nagmakawa siya, bigyan mo ako ng time para mabayaran ko yan sa'yo. Continue po. Let's see. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him.
Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, Okay. be patient with me and I will pay it back. Okay, so parang parehas yung nangyari, di ba? Ito naman, yung may utang ng 10,000 ginto, bags ng ginto. Okay? Pinatawad kasi naawa yung master. Paano mo nga naman babayaran yan? Baka naman patay ka na, binabayaran mo pa yung 10,000 bags of gold. Then, dahil napakalaking halaga nun. Diba? Patay ka na, malamang binabayaran, or kung patay ka na, kung sisingilin ko pa yan patuloy, yung mga generation after generation, sila yung magbabayad sa akin. Diba? Pero, naawa, pity on him. Naawa sa kanya yung master. So sabi niya, sige, cancelin na lang natin yung utang mo sa akin. Pero ang problema, paglabas niya, nakita niya yung kapwa niya servant. Tapos ang sabi niya doon sa kapwa niya servant, yung utang mo sa akin excuse me, yung utang mo sa akin 100 kusing, nasa na? Yun yung silver, kusing. Diba? Pilak. Nasa yung utang mo sa akin silver na 100 pieces. Okay, nakita niya na yung diferensya rin sa isang banda, di ba? Tapos, ganun din yung ginawa sa kanya nung kapwa niya servant, nakiusap din, nagmakawa. Bigyan mo ko ng time, babayaran ko. Pero, anong naging response niya? Continue. But he refused. Instead, he went out and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I cancel all the debt of yours because you begged me to. Sige, tapusin na natin. Okay. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Okay. So, nakita natin kanina na, yun nga, he refused. Hindi niya pinatawad yung kapwa niya servant. Nung nalaman ng hari, ala, ng utang mo sa akin, pinatawad kita. Tapos yung kapwa mo servant, ang liit-liit ng utang sa'yo, hindi mo pinatawad. Pinakulong mo pa. At ang malupit, sinakan mo pa. Chuk! Bayaran mo yung utang mo sa akin. Diba? Ganun yung galit niya sa kanyang kapwa servant. Take note ha, servant. Kapwa niya servant. Okay? Pero yung master, pinatawad siya. Okay? So, ganun ang kingdom ni God, no? Yun na. Yun na yung preaching natin. Okay? So, titled our preaching for today is Freedom Through Forgiveness. Kung paano tayo pinapalaya ng pagpapatawad. Kung paano niya tayo pinalaya sa pagpapatawad niya sa atin. At ganoon din kung paano tayo personally nakakalaya kapag tayo yung nagpatawad at tayo yung pinatawad. Let's pray. Dakilan niyo sa aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa istoryang ito, Lord. Salamat po dahil napakabuti mo, napakaganda ng iyong kalooban. Na tunay nga po, laging bukas ang inyong kamay para tanggapin kami. Lagi pong handa ang inyong kalooban na patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkakamali. Linisin kami sa lahat ng aming karumihan, Panginoon. We thank you for your love, your mercy, your grace para sa aming lahat, Panginoon. Dakilang Ama, dalangin po namin na kayo po may tanghal sa hapon na ito, kayo po may taas, kayo po maparangalan, kayo po madakila, at gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang inyong tungtungan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, our main point to embrace God's incredible forgiveness towards us. Makikita natin dito kung paano sobrang laki at kung gaano ka-incredible. Kaya yung sinabing incredible kasi kakaiba yung pamamaraan ng pagpapatawad niya sa atin. To reflect how we are called to extend that same forgiveness to others as a reflection of His love. Ganun din yung panawagan niya sa atin. Kung paano niya tayo pinapatawad, hindi yung na-expect niya sa atin. Ano? To experience the personal freedom and healing that comes when we choose to forgive. Makikita niyo yan mamaya. So, your first point is amazing grace. Lagi natin naririnig or sinasabi na, amazing, napaka-amazing ng grace, ng grasya ni Lord. Ano ba ibig sabihin ng grasya na yan? Okay? Ang ibig sabihin ng grace, at least sa Christian belief, kung paano pinapaliwanag ang salitang grasya, the free and unmerited favor of God.
Okay. Ikaw ba may patago ka sa Diyos? Diba? Tayo ba may patago tayo sa Kanya? Right? Or parang, meron ba siyang utang sa atin? Diba? Wala. Kinrate niya tayo. Or paano sa mga magulang natin? Diba? May patago ba tayo sa magulang natin? Diba? Responsibilidad ba, parang, kailangan ba talaga nating i-demand na kailangan parang buhayin nila tayo or pag-aralin nila tayo, so on and so forth. Diba? Pero, dahil ganun yung love, no, ng mga magulang sa atin, ng mga magulang natin sa atin at ng Diyos, sabi diyan, the free and unmerited favor of God. Andun yung pabor sa iyo. Andun yung libre na bigay ang mga regalo sa iyo kahit na hindi mo deserve. So sa atin lahat dito, none of us deserve forgiveness, none of us deserve blessing kung tutusin, pero patuloy niyang binibigay. Yung pabor. Di ba? Kadalasan pag sinabi natin yung salitang pabor, di ba? Para kang dating lamang ka. Mas pabor sa iyo si Daddy, mas favorite ka ni Daddy. Parang sinasabi, mas lamang ka sa pagtingin ni Daddy kesa sa akin. Di ba? Parang ganon. Tapos pangalawa, a period officially allowed for payment of a sum due or for compliance with a law or condition, especially an extended period granted as a special favor. Special favor na naman. Di ba? So kunwari, may utang kang 100,000. Kailangan bayaran mo yan in 30 days. Di ba? Yun ang kasunduan. Kunwari, nasa kontrata. Pero, wala pa po akong 100,000 eh. Siya, sige, bigyan pa kita na another 30 days. Special favor. Ganon yung grace. So, kunwari, hindi mo pa kaya magbayad, wala ka pang kakayanan, sige, bigyan pa kita ng palugit pa. Ngayon, kaya sinabing amazing grace. Kasi yung amazing grace na yun ni God, walang kondisyon. At walang katapusan yung pagbibigay niya sa iyo ng palugit. Kaya amazing grace. Incredible. Kakaiba. Kasi yung iba, kung tao lang, umutang ka sa akin ng 100,000 eh. Kailangan mong bayaran yan. Diba? Nasa kontrata natin yan. Nasa usapan natin yan. But God is very different. Kaya amazing or incredible. Kasi sa Kanya, hindi siya naniningil. Hanggat hindi mo kaya magbayad, bibigyan kita ng palugit. Hanggat hindi mo kaya magbago, walang problema sa akin. Mahal kita. Okay? Tanggap kita kung ano man sitwasyon, kalalagayan mo ngayon. No? Tapos, kung ano man proseso na kailangan kong gawin sa iyo, magkasama tayo. No? Okay. So, continue. Ito, sabi, therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Okay. So, kaya ganyan din yung ginamit dito. Gold. No? Kakaibang halaga. At nung time na to, wala talagang sa kanilang merong gold. Or madalas na may gold kasi sobrang hirap ng buhay. Ang mga may gold, yung mga nakakataas na mga tao. Sa panahon natin ngayon, palagay natin sabihin natin na yung mga politicians, or yung talagang mga sobrang yaman, mga may-ari ng Hermes, mga may-ari ng Louis Vuitton, or kung ano-ano man, sila yung mga sobrang yaman or mayroong mga gold. No? Tayo, yung mga gold natin, gold-plated lang. Diba? So, ganun siya. Kaya yun ang ginamit dito para makita natin na talagang yung gold, sobrang laki ng value. Okay? So, yung 10,000 na bags of gold, sobrang laking value. Kasi yung gold, malaki na yung value. Yung isang bag ng gold, malaki na yung value. Ano pa yung 10,000 bags of gold? Sobrang laki niya talaga. Sobrang laking amount. No? Okay. Ayan. At this, the servant fell on his knees before. So yun nga, yung nabasa natin kanina, hindi siya makabayad. So, nakiusap siya. Ibig, patawarin mo na lang ako at bigyan mo pa ako ng palugit. Kasi hindi ko kayang bayaran yung napakalaking amount na yan. At ang sabi sa kanya ni Lord, or ng master niya, yan. The servant's master took pity on him, naawa, nahabag. No? Cancel the debt and let him go. O siya, sige, cancel na lang natin. Okay na. Cancel na yung debt, ha? As in talagang wala nang utang.
Wala nang interest, wala na talaga rin yung mismong utang. Talagang zero. Okay? So dito pinapakita na, the servant owed the master a debt so large that it was impossible to pay back. Talagang imposible bayaran yun. Dahil 10,000 bags of gold niya. But, this is a picture of God's goodness and forgiveness towards us. He sees the weight of our sin, yet He wipes it clean when we come to Him. Kapag lumapit tayo sa Kanya at nagbeg, Lord, please forgive me. Wipe clean. As in zero. Okay? Kaya kung meron pa sa atin parang nagigilty na lumapit na tayo kay Jesus at nagpalinis na, wag na. Kasi nga, binura niya na. Kapag lumapit ka ulit kay Lord at sinabi mo, Lord, naalala po ba yung kasalanan kong ganito? Ano yun, anak? Ano pinagsasabi mo? Kasi nga, burado na. Kahit siya, hindi niya na alam yun. I will remember your sins no more. Yun ang pangako ni Lord. Ganun kalaki yung forgiveness niya. Kaya amazing grace. Lord siya, alam niya lahat. Pero bakit nakalimutan niya yung kasalanan mo? You see, kung gaano kalaki yun, kaya amazing grace, kasi Him na all-knowing, pero I will remember your sins no more. Na parang hindi mo ginawa. Yung mga karumihan na nagawa mo. Borado. Kagaya nung sinasabi rito, wipe clean, malinis. Diba? May times na kapag binura natin yung chalk, may bahid yung chalk, diba? Doon sa blackboard. Pero imagine niyo na pag binura ni Lord yung blackboard, parang bago yung blackboard. Na parang hindi siya nasulatan. Ganon ang pagtingin ni Lord sa bawat isa sa atin. As long as we come to Him and beg Him to clean us. Amen? Ganon siya kabuti. Kaya ganon yung grace niya sa bawat isa sa atin. Diba? Sino hindi may love doon? Kaya ganon niya pinapakita sa atin yung kalakihan ng puso at kagandahan loob niya. Kasi sa ganong paraan niya, gusto niyang ma-inlove tayo sa Kanya. Hindi doon sa way na pilit. Pumunta ka ng church. Kung hindi ka pumunta ng church, hindi kita lilinisin. What? No. Aawitin ka niya. No. Alika na. Invitahin kita. Lapit ka sa akin. At makikita mo kung gaano ko kabuti. Hindi sa pamamaraang pipilitin kita. Diba? Mga manliligaw. Paano tayo, mga kababaihan dito? Paano kayo niligawan ng mga asawa niyo? Pinilit ba kayo? Shotgun wedding ba kayo? Diba? Hindi. Sinuyo. Diba? Pinakita ng pagmamahal bago niyo sinagot. Or kahit baliktad, yung babae yung nanligaw, sabihin natin gano'n. Diba? Oh. Or napikot. Pinakitaan ng pagmamahal yung isang side muna. Tapos nung na-in-love, tsaka sumama. Ganon din kay Jesus. Nanliligaw siya sa bawat isa sa atin. Okay? Tuloy. God's forgiveness towards us shows His desire to set us free from our own mistakes and burdens. Kasi, every time na inaalala natin yung mga mistakes and burdens natin, tayo lang yung nahihirapan. Parang lagi mo na lang sinisisi yung sarili mo, ay, nagkamali na naman ako. Akala ko ba Kristyano na ako? Pero bakit parang lagi pa rin ako nagsisinungaling? Bakit parang ang dami ko pa rin nagagawang pagkakamali? So, ikaw mismo, yung sarili mo lang, yung pinahihirapan mo. Kaya nga sinasabi ni Lord sa iyo, nalinis na yan eh. So, ibig sabihin, pati ikaw, kalimutan mo na. Kasi parang hindi ka mahirapan. Kasi the more na ginagawa mong paulit-ulit, na sinisisi yung sarili mo na hindi mo nagagawa yung pamantayan ni Lord, ikaw lang yung mahihirapan. Babalik at babalik ka lang ulit sa zero. Diba? Para kang umaakit na hagdanan. Tinatry mong i-reach si Lord. Diba? Tapos, may nagawa kang mali, feeling mo, ay, balik ako sa simula. Hindi mo alam pala, ang sinasabi ni Lord, ito si Jesus, oh, merong elevator, pindutin mo lang. Dediretso ka na sa Kanya. Ganun lang kasimple. Kaya amazing grace. Kasi hindi mo kailangang umakit ng hagdan. Pindutin mo yung elevator na si Jesus, dediretso ko kay Lord mismo, mabilis. Yun lang ang requirement niya, si Jesus. At patawad na, or napatawad na, yung mga kasalanan natin. Amen? Amen. So, yun nga, ultimong yung mga burdens, yung napapahirap sa'yo ng mga mistakes mo, kalimutan mo na. Mga nagawa mo before, let go mo na. Tapusin mo na. Palayain mo na yung sarili mo kasi nga, pinapalaya ka na niya. Kaya nga, di ba, sabi, if the Son sets you free, you will be free indeed.
So, kung i-claim mo na malaya ka na doon sa mga pagkakamali na yun, di dapat malaya ka na. Mabuhay ka namang malaya. Huwag mo nang patuloy na sinisisi yung sarili mo. Amen? Ganon. Isabuhay natin yung lifestyle na gano'n, or isaisip natin palagi yun na, malinis na ako sa paningin ni Lord. Bakit hindi ko magawang tingnan yung sarili ko na malinis na? Ganon natin tingnan yung sarili natin. Amen? Amen. Para makamove forward tayo. When we realize how fully we're forgiven, it can change our hearts and encourage us to show that same grace to others. Hindi kagandahan. Dahil kung sa sarili natin, maluwag na parang, ay, free na ako. Ganun din yung gagawin ko sa kapwa ko, palalayain ko rin. Diba? Magkakaroon ka ng panibagong puso, panibagong pangunawa. Kasi nakita mo na, ay, inunawa ako ng gano'n ng Diyos. So, dahil sa example na yon, I will also do my best para unawain yung kapwa ko. Diba? Kasi kagaya niya, nakakamali rin ako. Pero inuunawa ako ng Ama. So, ganun din. Diba? Connected lahat. Right? This is not about obeying a rule. Ito pa yung isa eh. No? Parang sinasabi na parang batas, magpatawad ka. Kailangan magpatawad ka pag di ka nagpatawad. Diba? Puta impyerno, mga ganyan-ganyan. Diba? Hindi yan batas na pero it's about living in the fullness of God's mercy. Kasi nga nakikita mo yung habag at awa niya sa'yo. Ganon din yung parang gusto niyang maging reflection sa'yo. Ma-reflect mo. Makita sa'yo na kung ano yung awa at habag ng Diyos Ama. Ganon din yung makita sa'yo. Kagaya ng example kanina. Diba? Nung dalawang servant. Pareho silang servant tapos yung master. Right? Yung isang servant, malaki yung utang. Pinatawad. So, ang ine-expect ng master dun sa unang servant na mas malaki yung utang, i-reflect niya yung kabutihan at ng mercy ng master. Ganon din yung gawin niya sa kapwa niya. Eh, isipin nyo ito, ang laki-laki ng utang pinatawad, tapos ito ang liit-liit, isang kusing, 100 lang, hindi niya napatawad. Diba? Hindi niya na-reflect yung kabutihan ng master. Nag-gets yung point? Okay? So, yun yung gusto niya mangyari. I-reflect natin yung mercy at yung goodness niya. Ganun din yung ibigay natin sa kapwa. Amen? Second point, free from the prison of bitterness. Ito na, no? Yung mga nararamdaman nating bitterness. Okay? But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. Ito na nga. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me. Ito na nga, sinakal. Bayaran mo yung utang mo sa akin na 100. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay it back. But he refused, tinanggihan. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. So, kumari, sila yung may utang sa akin, hindi niya nabayaran, o hindi mo ko kayang bayaran, hindi mo ko babayaran na, pakulong kita. Pinakulong ko siya, kulong siya. O ngayon, una sa lahat, paano siya magbabayad yan? Nakakulong siya. Paano magtatrabaho yan? Hindi na mas lalong hindi nakabayad ng utang. Hindi lang yan, mga kapatid. Ito yan kasi yung point yan. This part of the story shows us that when we hold unto unforgiveness, it's like locking ourselves up in a prison of bitterness. Hindi siya yung nakakulong. Tayo yung nakakulong. Nilalak natin in a bitterness na parang tipong every time na maririnig ko yung pangalan niya, tumatayo lahat ng balahibo ko sa galit. Sino nakakulong? Siya ba yung nakakulong? Ikaw. Tandaan natin na ang container, ang unang sinusunog ng asidong na kalaban sa kanya. Ang unang i-harm ng asido is yung nilalagay ng container. Kaya kung may asidong nakakontain sa'yo, or karumihan, or kagalit, or poison na lumalason sa'yo, ikaw ang unang pinapatay at sinisira. So, para ang ginagawa mo sa katawan mo, sa sarili mo, sa puso mo, kinokontainan mo ng asido. Nasusunog ka ngayon. Nai-stress ka ngayon.
Hindi ka makapunta ng Victor Hugo kasi ayaw mo siyang makita. Di ba? Sa tindi ng galit mo sa kanya. Kasi pag nakita mo, magliliyab ka sa galit eh. Di ba? Sinong nakakulong? Right? Amen? Yun lang talaga yung point nun. Di ba? Kasi, kung isipin talaga natin mabuti, hindi naman yung taong yun yung kinulong mo eh. Yung sarili mo. Dahil, kumbaga, hindi mo ma-let go yung sitwasyon na yun. Nakakulong ka ngayon dun sa sitwasyon. Trapped ka sa sitwasyon na yun. Hanggat hindi mo yan nire-let go, hindi ka free. Prisoner ka ng sarili mong bitterness. Nakakulong ka sa sarili mong bitterness. Sa sarili mong galit, sa sarili mong pasakit. Diba? Kasi hindi mo magawang magpatawad. Amen. Hindi madali magpatawad, lalo na sa mga taong nakasakit sa atin na sobra. Hindi naman talaga. But it's a process. Di ba? Kaya nga may kasabihan, time heals all wounds. Ang isa pang sinasabi ni Jesus dito, ini-invite tayo na sa kanya dumulog. Kung hindi mo kaya, may ka ng tulong sa kanya. Or may ka ng tulong sa kapwa mo, pwede ba kita makausap, sis? Makapag-unload man lang ako sa'yo. Diba? Kasi sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Sure. Walang problema. Isang contact lang. Diba? Yun ang mahalaga. No? At least, unti-unting nababawasan every single day yung dala-dala natin. Hanggang sa makalaya na tayo. At kung kailangan mo ng tulong ng kapwa, go. At kung kaya mo rin tumulong naman sa kapwa na makinig, wag nang manggatong, hindi yung tipong, alam mo ba sis, ganito yung ginawa sa akin. O talaga, ganyan talaga yan eh. Wag mo nang gatungan. Dinadagdagan mo lang lalo yung bigat ng loob ng kapwa mo. Parang ginagatungan mo yung apoy, dinagdiningas mo lalo. Imbis na parang buhusan mo ng tubig, kumalma, kalma. Diba? Tulungan na natin yung kapwa natin. Kaya yun yung sinasabing reflection din ni God. Kasi, kumbaga, alam natin na si God nakikinig. Kung ganoon din tayo sa kapwa, makinig tayo. O, okay ka na ba, sis? Sige, pagka ganyan, after nyan, i-all-you na lang natin yan. Doon na lang natin daanin yung problema mo. Di ba? I-frag na lang natin yan. Di ba? Para ma-let go. Kasi nga, tayo yung dala-dala natin. Hirap na hirap. Di ba? Tayo mong pinagpo-post sa Facebook. Makapagparinig lang. Para ikaw yung maging dating na malinis. Diba? Ratrat ka ng ratrat doon. Pati yung Pinoy Ad Paris, dinamay mo pa. Okay. Diba? So, lahat na ng buong mundo, nakita na yung problema mo. Diba? Naging reflection mo yun. Ikaw yung nakakulong doon. Nakita nila na parang, ano naman tong taon to? Bakit dito nagrararant ng ganito? Diba? Ikaw tuloy yung nahusgahan ka ng ganon. Diba? Ikaw pa yung sumama yung itsura kung tutusin. Hindi yung sinabihan mo na tao. Yun yung hindi natin nare-realize sa mga ganang mga pagkakataon. At yun nga yung minsan nati-take over na sa atin kasi madalas yung mga emosyon natin, di ba? Sobrang galit na galit tayo eh. Kaya kapag gano'n, hanggat maaari, kalma, pray, or makipag-usap sa kaibigan, doon mag-unload. Huwag sa Facebook. Kasi yung mga sasagot doon, di ba? It's either sulsa lang ka, di ba? Or anuhin ka pa na, ba't naman dito ko nag-aagan, di ba? Ang daming hindi nagiging negative na effect. But anyway, let's continue. No? Yan, no? Forgiveness, ito na yan, no? Forgiveness isn't just for the person who hurts us. Hindi naman para yun sa kanila eh. Kung tutusin. It's for our own healing. Para sa atin yun. Sa ikalagaan ng loob natin. Hindi yung para sa kanila. Oo, sige, sige sabihin natin na, okay, patawad ko na, ayoko nang isipin yung mga nagawa mong masamang mga bagay na nagawa mo sa akin. Diba? Hindi naman sa ibig sabihin na parang hayaan mo na lang siya gawin ng paulit sa iyo. Hindi naman ganun yun. At saka parang hindi mo naman sinasabi na parang may kalayaan na siya. Na talagang, yun nga, gawin niya ulit sa iyo yun. Or parang, hindi naman ibig sabihin nun, parang
wala nang dating yung ginawa niya sa'yo. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun eh. Kumbaga, parang ikaw lang, nilelet go mo lang or pinalalaya mo lang yung sarili mo sa mga maling ginawa niya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin hindi maganda yung ginawa niya. Hindi ganun ang ibig sabihin. Pangit talaga yung ginawa niya sa'yo. Let's say talaga nasaktan ka. Di ba? Pero ikaw, kinokontrol mo kung ano yung magiging emotion mo towards dun sa nagawa niya sa'yo. Pipiliin mo na lang na i-let go na lang kesa pasakitan mo na pasakitan yung sarili mo araw-araw. Eh, tapos na eh. Ano pa bang magagawa mo? Let's say, iniwanan ka na ni jowa. Di ba? Bukas. Di ba? Bukas ba, nandyan pa siya ulit? Wala naman na. Kung talagang naloko ka, let's say talagang niloko ka, tinutime ka, ikaw yung kabit. Let's say for example, di ba? Ikaw yung kinabit, in-scam ka talaga. Right? Oh. Eh bukas ba, magbabago ba yung sitwasyon? Hindi naman na. Kung patuloy mong sisisihin yung sarili mo na, ba't kasi ako nagpa-auto? Ba't kasi ako nagpaloko? Ba't kasi ako nagpagantong na ganyan? Oh, sino yung trap ulit? Sino yung kulong? Ikaw ulit. Hindi ibig sabihin okay lang yung ginawa ng tao. Hindi yun ang sinasabi ko. Pangit yung ginawa ng tao. Pero, nasa sa'yo na, or meron kang control over dun sa emotions mo kung magagalit ka pa sa kanya o hindi na. Yun yung point. Diba? Pwede natin ipagdasal. Again, pwede natin ipagdasal. Kasi again, para sa healing natin yun. Tayo. Hindi naman siya yung nabubuhay para sa atin. Hindi naman siya nakakaramdam ng sakit eh. Siya masaya na siya eh. Na ginagawa pa rin yung kalokohan niya eh. Maaaring humanap pa siya ng ibang panibagong lolokohin. O, bahala na siya sa buhay niya. Okay na siya. Eh, paano ikaw? Gusto mo dyan ka for another 3, 6, 12 months? Or 1 year? Gusto mo nandun ka pa rin sa sitwasyon na yun after ng isang taon? Hindi yun ang gusto ni Lord para sa'yo. Gusto niya naging enjoy ka eh. Diba? Kaya, tulungan natin yung sarili din natin mag-heal. At hayaan natin ni si Jesus yung mag-heal sa atin. Okay? Yan o, healing. When we choose to forgive, we unlock the door to our own freedom. Yun yung susi eh. Para makaalis ka sa prison. Forgiveness. Pag napatawad mo na, okay, sige, let go ko na. Makakalaya na ako sa kulungan na to. Bukas na yung pinto eh. Kasi again, nasa sa atin din yung susi nun. Wala sa kanila. Tayong may hawak ng susi sa sarili nating kulungan. At ang susi is forgiveness. Okay? Okay. We release the heavy weight of anger and allow God's peace to fill that space instead. No? Yung kapayapaan yung ipapalit natin dun sa bigat na nararamdaman natin before. And lastly, pay it forward. Okay. So, kaya sinabi na pay it forward, hindi pay it back. Kasi wala naman tayong magagawa para i-pay back yung mga utang natin kay Lord. Di ba? Ano ba magagawa natin para kay Lord? Isipin natin. Ano, magbibigay tayo ng 10,000 bags of gold sa Kanya? O kaya pag nagkasala siya sa atin, papatawarin natin siya? Imposible naman mangyari yun, di ba? So, dahil pinatawad tayo, we pay it forward. Meaning, kung paano tayo binigyan ng grace, di ba? Understanding, mercy, ni God, ganun din, i-pay natin siya forward. Ito na yung application na part natin, ano? So, kaya yun, no? Sabi sa Matthew 18:20-33, but when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him, so ito na nga yung kanina, no? So, nagbeg, yung utang sa kanya ng 100, tapos, but he refused instead. He went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master. So, sinabi, no? Sa master, everything that had happened. Then the master called the servant, tinawag. Oh, ba't di mo pinatawad nga? Yun, di ba? Yung kapwa mo servant. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. You begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Diba? Yung talaga yun. Ayun, malinaw talagang sinabi ni master niya. Hindi ba dapat nagkaroon ka ng habag sa kanya kung paano ko nagkaroon ng habag sa iyo? At isa pang malupit ito kasi ito yung kapatid eh. Yung master siya.
kung tutusin, siya talaga yung may karapatan para ipakulong ka kung ano man yung utang mo sa master. Kasi master siya. Ang problema, kapatid, pareho kayong servant. Tapos yung kapwa mo servant yung hindi mo napatawad. Samantalang yung master mismo, pinatawad ka. Mas mataas sa yun, master nga eh. Diba? Yun yung point nito. Kaya sinasabi niya, hindi ba dapat nahabag ka sa kanya, knowing na master mo ko, nahabag ako sa iyo? Bakit hindi ka nahabag sa kapwa mong servant? See? Yun yung point. Itong ano na to. Okay? Kaya nilinaw niya talagang gano'n, no? Bakit hindi ka nahabag sa kapwa mo, servant? God's forgiveness to us is a gift. Regalo yan. Hindi naman nga, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman nagbayad si servant para mapatawad siya eh. Nag-ask lang siya ng forgiveness. Tapos niralaguan siya ng mercy at awa. So bakit hindi natin mabigay yun sa kapwa? Regalo sa atin. Tapos hindi natin magawa, regaluhan yung kapwa din natin ng mercy at grace. Bakit ganun? Yun yung pinopoint din ng master dito. Diba? Regaluhan ko kayo. Hindi nyo magawang regaluhan yung isa't isa. Na simpleng pangunawa. Diba? Not something we earn. Kaya, di ba, unmerited favor. Hindi naman natin in-earn yun. Hindi natin pinaghirapan. Di ba? Kasi sanay tayo, madalas, gano'n, di ba? Sa mundong to. Kapag nagtrabaho ka, may bayad ka, may saldo ka. I-earn mo kung ano dapat yung meron ka. Di ba? Hindi na lang biglang ibibigay sa'yo ng bigla ka, may bahay. Bigyan ng bahay, bigyan ng cellphone, bigyan ng jacket, bigyan ng kung ano. Di ba? Hindi gano'n ang buhay. Kailangan pinaghihirapan mo. Di ba? Pero si Jesus, si God, gano'n nga, binibigay lang sa atin. Kasimple. Through Jesus. Angkapin mo si Jesus, papatawarin kita. Gano'n lang kasimple sa Kanya. And, kaya gano'n yung ginagawa ni God. Kasi nga, gusto niyang i-reflect natin yun, na gano'n din yung gawin natin sa kapwa. Kung paano ginawa ni God, na sa pamamagitan lang ni Jesus, napatawad tayo, gano'n din. Dahil nasa akin na si Jesus, kapatid, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. Papatawarin na kita. Kasi nga, nasa iyo na si Jesus. Tinanggap mo na bilang regalo sa iyo. Regaloan mo rin yung kapwa mo. Kasi alam mo, kapatid, sa paraan din na yon, maaring mawin mo. Nakaway mo na yan. Kasi nakita niya sa iyo, parang ako napatawad ka agad ng gano'n. Gano'n kabilis. Grabe yung ginawa ko sa kanya, ansakol ah. May isa akong napanood na sobrang heartbreaking sa akin. Kasi, may isang serial murderer, serial killer, tapos nire-rape niya pa yung mga na pinatay niya ng mga babae. For ang habang panahon, 20-something years, bago siya nahuli. No? Nire-rape niya, tapos pinapatay niya pa. Tapos kung saan niya nalilibing yung mga napatay at na-rape niya. Siyempre, yung mga magulang, mga kamag-anak, no? Nung nandun na siya, hinahatulan na, ang mga pinagsasabi sa kanya, naway mabulok ka sa kulungan, mamatay ka sana doon. Kung ano sana yung mga ginawa mo sa mga anak namin, sa pamilya namin, ganun sana yung gawin sa'yo sa kulungan. Lahat ng mga kawalangyaan na pinagsasabi sa kanya doon sa ganun lugar, sa court of law, no? Kung ano yung mga pinagsasabi sa kanya gano'n, ng mga kamag-anak ng mga pinatay niya. Hanggang sa merong isa, no? At ayun pala, sorry. Nakalimutan ko isang detail. At lahat ng kahit na kawalang binabato sa kanyang kawalangyaan, parang ano lang siya, ganun lang. Tapos parang ang dating, proud pa siya doon sa ginawa niya. Nung merong isa na sabi sa kanya, I think rabbi yata or something, no? Na tatay nung isang bata na ni-rape at pinatay. Sabi, kung ano man yung nagawa mo, tinatanggap ko kung ano man yung nagawa mo na bagay na yan. And I forgive you. No? Pinatawad niya doon mismo sa court of law. Yung gumawa ng karumal-dumal na bagay sa anak niya. Anong reaction nung killer? Nag-breakdown. Kasi never nakaramdam ng ganong type ng pagkapatawad at pagmamahal yung tao na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen na yun. Pero nung pinakitaan siya ng pag-ibig, breakdown siya. Sobra yung iyak niya. Na hindi niya akalain na makapatawad siya ng ganyan. Kasi maaari for the very first time,
may isang taong nagpakita ng pagmamahal sa kanya. At maaaring yun din yung dahilan kung bakit niya nagawa yung mga karumalduman na krimen na yun kasi hindi siya nakaramdam ng pag-ibig. Who knows? Diba? Pero ang point ko lang dito is, dito mo makikita yung way at saka yung transformation na kapag nagpatawad tayo, hindi lang yung sarili natin yung pinalaya natin at yung benefit na magagawa nun sa kapwa natin. Palayain mo na rin siya. Diba? Hindi rin naman natin kasi alam kung ano yung dahilan kung bakit niya nagawa yun sa'yo. Diba? Maaring hindi talaga maganda yung kinalakihan niya, maaring hindi talaga maganda yung naging buhay niya. Kaya siguro nanakawan ka kasi talagang gutom na yung pamilya niya. Diba? Sabihin natin ganun, for example. Again, hindi ko ginajustify at sinasabi na tama yung ginawa ng mga tao yun. Mali yung ginawa ng mga tao. Okay? Pero kapag ginawa natin yun na patawarin, hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging transformation doon sa kanila. Yun yung point. Hindi natin alam, baka mamaya pagpasok dun sa kulungan, nung nagulat siya na gano'n yung ginawa nung rabay na yun sa kanya, na pinatawad siya, maaaring nakilala niya si Jesus. Who knows? Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari, kaya pay it forward. Na minsan kahit anong sakit, tanggapin natin at patawarin natin. Okay? Huwag natin silang ikulong at yung sarili natin. Ayan, no? Gift, not something we earned. When we demand justice and hold on to grudges, we miss the heart of what God has done for us. Kasi nga, yung puso ni God talagang yung patawad at mahalin at tanggapin tayo lahat, di ba? Forgiveness is meant to flow through us, not stop with us. Hindi sa atin tumigil. Dahil napatawad tayo, gusto niya mag-continue at mag-flow yan. Kasi nga, dun makikita yung pagpapatawad niya, kung paano tayo magpatawad sa kapwa. Kung paano rin natin turuan ng bawat isa na magpatawad. Para mag-flow, mag-continue. Hindi yung nakatanggap ka, tapos dito na lang sa'yo. Diba? Bakit? Diba may mga river, ilog. Pag tinatampakan ng tinatapunan ng basura, tumitigil yung pag-flow, diba? Tapos ano nangyayari? Bumabaho. Dumudumi. Kaya kapag tumigil yan, pagpatawad na yan sa'yo at hindi mo feel-low, babaho yan sa'yo. Kaya kung hindi mo ma-flow yung pagpapatawad na yun, at kinimkim mo ng siniksik ng sa'yo lang, di ba? Babaho. Kaya kanina kagaya ng acid, di ba? Nasusunog yung container. Ganun na ganun din ang mangyayari. Kasi naipit sa'yo eh. Naging stagnant sa'yo eh. Hindi nagkaroon ng flow yung water. Hindi kagaya ng flowing na river, di ba? Laging malinis. Kasi nagpa-flow. At ganun din yung gusto niya mangyari. Mag-flow yun. Amen? Forgiveness doesn't always happen overnight. Ito yung sinasabi ko kanina. No, hindi naman talaga nangyayari overnight. It's a journey, especially when the hurt is deep. Sobrang sakit. Lahat ng tiwala ko. Di ba? Hindi ko akalain, iiwan niya ako ng ganito. Amen. Okay? Pero, yun nga, kahit anong deep niyan, time heals all wounds. Okay? But God is with us in this journey, patiently helping us release the hurt a little at a time if needed. Unti-unti, dahan-dahan, tinutulungan tayo ni Jesus or ni God. At kasama natin siya sa proseso na yun. Jesus teaches Peter that forgiveness isn't a one-time act. It's a continual choice. Hindi yan isang beses lang nga. Isang beses ka lang nagpatawad, yun na yun. No? Mag-continue. Na minsan kahit na ang dami pa rin nagagawa patuloy, i-continue mong patawarin. Mga kapatid, sa totoo lang, sa loob din ng isang araw, napakaraming taong napapatawad sa atin. Akala lang natin hindi. Yung mga nababangga natin sa metro, nabibisit sa atin yun. Pero hindi tayo inaaway. Kaya wag nating isipin na tayo lang yung patuloy na nagpapatawad. Okay. Tayo din, araw-araw tayong pinapatawad, pinagtitiisan at pinagtsatsagaan ng mga kasama natin. Kaya para hindi tayo mag-unawa or patawarin yung kapwa, sino tayo? Perfect? Wow, So, ultimong tayo, di ba, pinapatawad. So, ganun din. Right? Ay,
So, ayan, it's a continual choice. So, lagi natin piliin magpatawad. No? God knows our struggles and He doesn't expect us to forgive on our own. Yan, no? Instead, He invites us to lean on His strength one day at a time. So, sa Kanya talaga sumama, sa Kanya mag-depend. No? At dahan-dahan. Again, it's a process. No? Hindi bigla-biglaan. Ito pa yung isa. Ito yung maganda kasi kung tutusin. No? Forgiveness is an act of faith. Ibig sabihin, nagtiwala ka sa Kanya. Naniwala ka sa Kanya na kung sinabi niya magpatawad ka. Ibig sabihin, nanampalataya ka na sinabi niya sa iyo, magpatawad ka. It's an act of faith. So, ibig sabihin, naniniwala ka at nagtitiwala ka na meron kang magandang ikabubuti yan sa iyo. Or sa ikabubuti mo yan. Kaya mo sinunod. Kasi nananampalataya ka sa sinabi niyang magpatawad ka. Kaya act of faith yan, pagpapatawad. Nakakala nyo lang parang kailangan sundin lang or dahil, di ba? Or inutos niya. No. Ibig sabihin, may pananampalataya ka. Kaya sinunod mo. No? It's trusting God to handle the situation and letting go of our need for revenge. Di ba? Kasi minsan, gusto nating, di ba, ano yung kasabihan sa Tagalog? Huwag mong ilagay ang bata sa iyong mga kamay. Di ba? Minsan may ganon. Oh, pinatay niya yung kapatid ko eh. Ganun din gagawin ko sa kanya, patay yung kapatid, di ba? Revenge. Pero, once we trust God, na parang hayaan natin siya yung mag-handle ng situation. Kasi hindi naman hayaan ni God na unpunished yung gumagawa din ng gano'n, di ba? So, hayaan natin sa proseso ni God. Proseso niya. Huwag sa proseso natin. No? Kasi kapag ginawa rin natin yun, again, gagawa tayo ng panibago nating kulungan. At baka sa literal tayong kulungan, pupunta. No? Mas mahirap yun. It's also a chance to show the world a glimpse of God's love by forgiving others. Yan, we mirror the mercy God has shown us. Okay, so, the same lang, no? I-reflect natin kung ano yung pinakita niya sa ating pagkapatawad. So, yun na. Tapos na yung message natin. So, again, to embrace its incredible, God's incredible forgiveness towards us, again, i-embrace na natin yun. No? Kung sinabi niyang napatawad na tayo noon, tayo rin yung mga sarili natin, patawarin na natin. Totally kalimutan na natin kasi siya nakalimutan niya na. Amen? Pangalawa, to reflect how we are called to extend that same forgiveness to others as a reflection of His love. So, again, i-practice natin, ipasa natin yung pagkapatawad na yun. And last, to experience the personal freedom and healing that comes when we choose to forgive. Again, kapag nagpatawad, tayo yung nahihil. Hindi sila. Tayo. No? At ang mahalaga, yung tayo. Kasi tayo yung nabubuhay sa katawan na to. Hindi tayo yung nabubuhay dun sa katawan na yon. Okay? Yung buhay natin. Yung asikasuhin natin. Okay? So, the story of the unforgiving servant is a reminder that forgiveness is a pathway to freedom. Okay? God forgives us because He loves us and He invites us to live in that same freedom by forgiving others. It's not about minimizing the hurt or saying that what happened was okay. Yun sinasabi ko kanina. Hindi ibig sabihin na sinasabi natin na parang okay yung ginawa. Pero it's about releasing ourselves from the chains of bitterness and opening the door for God's healing. Pinapalaya na tayo doon sa bitterness na yun or sa nararamdaman nating sakit. So today, let's remember the immense debt God has forgiven in our own lives. Yung malaking utang natin. No? Pinatawad niya na lahat yun. Let's choose to forgive, not just for the sake of the other person. Para akong bata nagbabasa. Not just for the sake of the other person, but for our own hearts. When we forgive, we let go of the heavy chains that weigh us down and we step into the peace and joy that God desires for us. Yun ang gusto niya, di ba? Lagi natin dinidiscuss yan. Di ba? Peace and joy. Right? Cheek and joy. Forgiveness isn't just something we do. It's a gift we have received and are called to pass on. When we forgive, we are the ones who truly begin to live. Diba? Nagkakaroon tayo ng magandang buhay at maayos na buhay. Kasi wala tayong daladalang bigat.
Kaya nga, di ba sabi niya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. May pahinga, maayos yung buhay mo. Hindi ka nabibigatan sa buhay. At wag na ang bigat-bigat na nga ng buhay. Yun kasi yung point ng kapatid eh. Ang bigat-bigat na ng buhay. Wag na nating hayaan hayaan na dagdagan ng mga taong nakasakit sa atin, yung bigat palalo na yun. Okay? Palayain na natin yung sarili natin at dun sa mga nakasakit sa atin. Okay? So, salamat po, Panginoon, aming Ama, sa inyong mensahe sa amin sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong kagandahan sa loob, Panginoon. Sa inyong grasya na napakalaki at napaka-amazing, Panginoon. Kulang ang salita para ipaliwanag inyong kabutihan at kagandahan loob sa amin, Lord. And we thank you for always having that love for us, that understanding for us, that mercy para sa lahat sa amin na walang katapusan at walang kondisyon ng inyong pagmamahal at grasya sa lahat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng inyong anak na si Jesus na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa gayon pa ay mabuhay kami ng maayos, at talagang makalimutan namin ang mga pagkakamali namin na ito at pagsimula namin panibago, Lord. Simula ng magandang buhay, maayos na buhay, nakasama ka, na nagtitiwala sa iyo, na ginagabayan kami sa bawat step namin sa buhay, Panginoon. And we pray, Lord, that you be with us in this journey, Lord. Na pagkapatawad sa aming mga kapwa, sa mga nakasakit sa amin, Lord. Tulungan mo kaming makalaya sa anuman po mga bagay na nagawa sa amin ng mga taong pinagtitiwalaan namin, o sinira ang aming mga pagtitiwala, Lord. Tulungan mo kami na makahanap ng puwang sa aming mga puso, na talagang patawarin sila, Panginoon, nang sa gayon makalaya sila sa mga nagawa nila sa amin. At gayon din po kami rin ay totally mahil at makalaya sa mga pasanin at bigat na ito, Lord. Ngayon, Lord, maraming salamat sa inyong mensahe. We praise you, we worship you. In Jesus' name, amen. Amen.